Magandang umaga po mga kapudi. Ayan, magandang umaga po sa mga kapudi natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo at sa buong universe. So ngayon ay susunduin ko muna si nanay tapos sa palengke kasi nag-text na po siya na umalis na kami. Pero actually ako lang yung susundo kasi minsan sumasama si doktora. After ko sunduin si nanay ay eto. Ipapak ko po itong ating antala. Ayan, yung order po, ayan, sinasabi ko po si Ma'am Marcel Mendoza. Ayan, bound to Angeles, Pampanga po ito. So ito ay 12 pieces. So mamaya ititape ko siya at ilalagay ko sa eco bag para pag kinuha ng rider ng 1 PM ay nakasealed po siyang mabuti. Ayan, kasi hindi natin masasabi na yung ibang rider, yung iba lang po, hindi ko naman po nila lahat. Yung iba kasi binabawasan nga po. So yun, ititape ko siyang mabuti at the same time secure siya. Mabaksak man siya ay naka-tape po, hindi po basta sasabog. So yun naman, kilala ko naman po yung rider na magdadala nito, kaya alam ko naman pong safe po siya pag nakarating. So standard ko lang po talaga na pagka yung mga ganyan ay tinitape ko po siya para hindi siya ganong magalaw. Kung pumutok man yung pinakasupot niya ay hindi siya kakalat. Ayan, hindi kasama po yung nakikita yung saging, hindi po kasama yung saging. So binili po ni nanay, hindi pa ganong hinog. Ngayon hinog na po siguro. So ayan, tara na po. At ayan, may pahabol na shoutout po ako si Ma'am Virginia Puentosillo, Primo Salaysay at kay Ma'am Merlin Salaysay. Kay Alain Nabelar, tama po ba yung Alain Nabelar? Shoutout po kay Ernesto Balingit. Ayan, shoutout po sa inyo from Las Vegas. At nangubuo na po ang ating shoutout. Shoutout po Minda Avila, Nardo Magdaraog, Eric Mariano, Oliver Macale, Lolit Saratan, Dito Kicks. Yan, shoutout po sa inyo at ayan, maraming salamat po sa panonood. So, ayan, tuloy na po tayo, magdadrive po tayo ng e-bike at i-vlog po natin yung konting biyahe natin. Tapos pagdating po dito ay samahan nyo po akong mag-pack ng antala. So, ayan, pasundo na po tayo kay nanay mga kapudi. Palabas na ulit tayo ng gate at sabalin ko muna yung e-bike. Minsan nakukuha po siya ng isang baling lang, pero pag walang sasakyan po, gaya nito, may sasakyan po dito. Ayan, kay Kuyang Karamat ko. Medyo, may hirapan tayong isang atras pa at isang abante ay okay na. Didiinan lang natin yung atras. Kasi kung hindi po didiinan, dire-diretsong move ng forward. Ayan. Nakita ko maraming truck eh. So yan, wala namang gano. So medyo makulimlim na naman at napakainit mga kaputi. Pero hindi ko alam kung uulan mamaya. Hopefully umulan ng lumamig naman kasi maarumbang kami sa init. Kagabi medyo lumamig yung hangin, pero feeling ko umuulan sa ibang lugar ata or baka umambon kasi yung mga damo sa kabilang bakuran nakatabi namin ay puro basa yung damo. Ayan, sunduin natin si nanay. So nakakaawa naman din po kasi ang mahal-mahal nga ng pamasahe. Sabi ko nga po ay pagpa-uwi ay ang pamasahe 80 to 100. Pagpapunta siya sa bayan ng madaling araw at may dala siyang hito, bagong deliver na hito, 100 po yung bayad niya. Kasi dalawang balde po yung laman ng tricycle. Pag siya lang po ay 40 to 50 pesos. Pag siya lang yung sasakay. So sabi ko nga, misa kasi sabi niya 2 kilo yung benta niya. Na hito, misa 1 kilo lang. Eh sabi ko nga, ba't hindi na lang doon sa harapan namin magtinda? Baka makalimang kilo pa sa maghapon, di po ba? Kasi parang hindi siya napapagod sa pagtitinda
ang lakas makapagod ay yung stress. Nai-stress siya kasi nga marami siyang natitirang isda. Tapos minsan gumagalas pa. Ibig sabihin ng gumagalas, nagkakaroon ng mga gasgas kasi nga sa tagal na pagkakabiyay. Dapat yun, pinakamagandang araw lang na ibenta ang hito ay within 2 days ay mabenta na niya. Minsan hindi pa, may matitira pa siya dahil minsan nga walang benta. So yun, kaya minsan pinagtsatsaga ko na po sunduin unless po may pa-order po ako ng alang-aling oras. Minsan hanggat kaya ko, pinipilit ko po na sunduin po siya. Ayan, ganun din naman po kasi kako, magbabayad din naman siya ng tubig sa, kasi may linya po ng tubig din doon. Magbabayad po siya doon. At titikit ng pwesto, ako sa bahay, wala na siya titikitan. Yung tubig naman, babayaran din naman yung tubig sa bahay. So, yun, pag malakas benta ko, nag-share po ako kay nanay ng pambayad niya ng tubig. Kasi magkabukod po kami ng tubig. Pero, yung tubig na ginagamit ko sa tindahan, yung mga pinanghuhugas ko ng mga pinaggamitan ay nakalinya po sa kanya yon. Kaya pag maganda benta ko, binibigyan ko siya ng 500, pero ang tubig naman po doon ay pumapatak minsan ng 300 lang naman, ganyan, or 250 kasi mag-isa lang naman si nanay ngayon sa bahay. Yun. Or minsan yung mga tinda niyang ulam, pag yung mga tilapia, pag nag-uwi po siya at kumita ko, babayaran ko po yun para iulam na lang namin. Or minsan po kasi pag nakakapaningil siya, masisingil niya ay kunyari po palit baka, karne ng baka or manok. O pag may extra kita po ako, babayaran ko na po yun para mabalik naman sa kanya yung pinuhunan niya at yung konting tubo. So yun, magdadrive po muna tayo mga kapudi. Ang kainaman naman ay walang pasok na, bakasyon na, so hindi na siya ganun traffic. Dati pa pag sinusundok si nanay, nabot kami ng alaunang mahigit kasi ilang traffic yung hihintuan ko, 3 ata. Dito pa sa may Santo Niño, mayroong high school. Pagdating sa Talipapa ng Tangos at pagdating doon sa malapit sa flyover, may private na school. Sobrang traffic. At pagdating naman sa bayan, medyo lumuluwag naman, kaya sa flyover medyo yun, may ipon ulit sa sakyan. Kaya medyo traffic na rin po dito. Baga parang ka na rin nasa Manila dito, traffic na rin. Uy. So yun, magdadrive po muna tayo. Papalay over na tayo mga kapatid. Never live the
Ayan mga kapudi, nandito na tayo sa bahay. Ayan mga kapudi, nandito na po tayo sa bahay at ayan, nadagdagan po kasi ng 3 yung order po ni Ma'am Marcel. Supposed to be ay 10 packs lang. Naging 12. So, pipicturean ko muna po ng bago ko uli i-impake. May bago impake. Kasi po, yung mga luma ko ang picture lang yung pinopost ko sa FB. Eh, lalo na kung nagmamadali po ako, hindi na po ako nakakapag-picture pa ng bago. So, ngayon, picture tayo ng panibago para pag mapopost mo sa FB. Mas nakakainganyo po kasi kung bago yung picture tapos kung marami yung order. So ito ipapako po siya ng 3 by 3. Kasi kung yung rider o tok-tok rider siya or yung lalamove, hindi po ba may box yun? Kung iniisip po kasi kung isang bultuhan na pack, baka hindi siya magkasya. At least kung 3 by 3, o di, dalawa sa ilalim, dalawa sa kabilang side, 3, 6, 9, 12, pwedeng 4. Or pagpatungin niya. So, kung may kasabay pa siyang ibang order na i-deliver, ay pwede pa. Kasi yung iba po ganun ang ginagawa. Nag-ano po sila, double booking. Okay lang naman din po yun. Basta make sure lang na makakarating po sa paroroonan yung ating ipa-deliver. So, ayan, nakaset na ganyan. Pipicturean ko lang po muna. Marky! Ano ginagawa mo? Nagamit mo ba yung cellphone mo? Huwag na ako na, natutulog ka ata. Pipicture mo na lang itong ano, ang tala. Kailangan maganda pa yung pagkaka-picture. So, picture natin ng ganyan. Ayan. Pasay. Tapos, i-stand natin ng ganito. So, sana kayo, kung hindi ako nakikita, ano. Ngayon, dyan po ako magpapak sa dati kong pwesto. 'Yan. 'Yan.
iba-ibang anggulo. Kaya po sa totoo lang, pag ako may pa-order ng pagkain, Diyos ko, kailangan maaga nating maipak kasi pinipicturean pa po namin yun, iba-ibang anggulo para mamimili ako kung alin ang maganda. Minsan, minsan wala akong mapili, hirap na hirap ako. Ano yung lipat ko ng lipat pagka kukuhanan ko siya. Sabi naman ni Dr. Roy, focus mo ma yung camera. Ayan, meron na. So ngayon, i-shape ko na siya. Usap natin yung lamesa kasi po, hindi kasya ang aking malaking tiyan. So, ayan. By 3 or by 4. 4, 4. O, pwede pala 4. Para tatlo na lang siya. Tatlo na lang. Ay, by, tatlo na. O, para tatlo pack na lang. So, tatlo dito sa baba. Siya sa ibabaw. Tapos, paikutan ko siya ng maraming ito. Hindi naman po kasi siyang guntingin. Yan. Bubuhol natin dito. So, yan. Pagkabuhol natin, ay sa kabila naman. Ano rin, sa baka rin dito eh. May kamaritisan. Kapwa pang ulo. Marites, ano yon? Maliit na naman po. Kaya lang, medyo makulimlim naman ngayon. Kaya naligo po muna ako bago po ulit umalis para sariwa na naman yung ating pawis. Kasi alam niyo naman, paggising natin, wala namang aircon, kita niyo, basa pa rin tayo ng pawis. So kung bibiyahe po ng sundo kay nanay, ay sariwa yung pawis. Kanina nag-aabang nga po sana ako na maisasakay. Isasakay ko ng libre. So, hindi ko po siya nagawa dahil wala akong nakita. Pero nitong last kaumpisa lang ng klase, nakapagsakay po ako ng 2 estudyante. Ibang araw po yun, kaiba. So sinakay ko, nagbabayad sila sa akin. So hindi ko tinanggap. Sabi ko, libre na lang. Let's say sa college, pagka hanggang bayan ay 40 or 50 yata singil. 50 pesos pang merienda na po ng bata. Yung ganung bagay lang ay malaking tulong na kasi kita nyo, kung araw-araw bumibiyahe ko papunta doon. Po ba, kung may maisasakay ako, marami tayong matutulungan kahit papaano. So ayun, 2 yung naisakay ko, isang high school tsaka isang college. Hindi ko na po siya pinagbayad. Kaya nyo po minsan, vlog natin, mga masada tayo, wala tayong kikitain. So, nagbabayad naman po sila kaya hindi ko nga po kinuha. Kasi inisip ko, ganun din naman, papunta rin naman tayo din talaga. So, doon man lang makatulong tayo sa mga bata. So, hindi ko kilala yung isa kilala ko. Kapit-bahay lang namin na pagdaan kong ganyan, nadaanan. So, yun. At sa ganung paraan, di po ba? Wala ka tayo may tulong na pinasyal. Kawang-gawa na lang. Sayang din naman kasi yung takbo ng sasakyan. Tapos traffic pa. Ngayon, iti-tape ko na siya. Ikot-ikot lang. So, paganyan muna. Ikot-ikutin lang natin. So, after nyan, ay ilalagay ko naman siya sa bag. So, kanina kaya nag-decide sana ako ng tatluhan. Pero di kasi sa eco bag na isa 2 ilalagay. Ang nakaraan po kasi umuwi si Mama Raquel ay order niya sa akin. So, hindi ko na po tinanong kung dinala niya. Pero nagluto siya, pinakita niya sa akin, nag-text siya sa akin, or nag-chat. Nakita niya na masarap na ako po. At ito po, ang tala ko ay may promo ng December and January.
buwan ng uwian galing abroad. Siyempre, ang mga galing abroad, ganito mga binabaon yan, mga tuyo, ganyan, mga product ng Pilipinas. Tapos sila naman, chocolate yung dala nila pag uwi. So, nagpo-promo po ako nito ng 10 plus 1. Meaning, pag 10 in-order mo na antala ay may libre kang 1 pack na antala. So, din po. So, mga tatanong ng presyo nito, 460 po, 460 per 800 grams. Pero pag napirito nyo na siya, napakarami na po. Sulit. Kesa nyo papakulo kayo ng yempo pang paginit. Ano yung pipirito. So, yun. Siyempre, pero kakain tayo in moderation. Kasi, lakas sa cholesterol nito. Pero ito, favorite to ni Mark Dennis, ni Nanay, sa Minister, at ni Doktora. Kasi masarap to sa kamatis. Kakain kayong kamatis. Sasawsaw niya sa kamatis at kanin. Okay lang, maubos na tape. Para secure. Ngayon, pususukin lang natin ang bolting niya. Hindi na natin dadaan sa tape. Yun. Wala na akong black bag eh. Dati po meron akong black bag po kung nilalagay. Tusok. Meron tayong isa. Malaking bagay din po talaga nagkaroon ng mga Grab driver, di po ba? Kasi, kung malalaki, gaya niyan, pwede naman silang binili sa malapit lang. Pero yung iba nga, kung mga tumutulong, sumusuporta, ay mo-order sa kahit na medyo malayo. Ay! Hindi siya secure. Total ko na ibon. Hindi lang naman yun. Pwede naman natin siya i-take na pero ibol ko na. Ibol ko kanina. Hirap ako kanina. Madulas po kasi may oil yung supot. Nililit ng konti yung sa packaging. Okay na na. Ayun, dito natin patadaanin niya sa may buhol. Na. Ikot. Kung mga bumili sa akin ito, palagi umuulit kasi. Okay. Pero kung ito, hindi po sana kukunin ng kuha po. I-deliver sana namin yung sir sa akin. Email na lang kami. Para yung babayad sana sa ride kahit kaya lang huli ko nang naisip. Kasi nga, minsan mayroong mga service care. Hindi pwedeng ma-istorbo. So ngayon naman, wala siyang drive ngayon. Sa hindi kaya nakakaawa naman yung kakilala ko na pagbukad ko nito kasi kausap ko na siya ang makalawa. Pero weather forecast nabubula lang tayo. Weather forecast po tayo sa cellphone na uulan, thunderstorm 100% sa San Luis. So malapit dito yung minsan pag San Luis din po dito. At saka kaya gusto ko sa rider na kakilala ko. Maraming rider ngayon sa amin. Yung nananamantala. Ibig sabihin, naunawa naman natin nila sa sobrang hirap ng buhay. Kaya lang, minsan parang nakakainis po ba yung, alam niyo po ba yung talagang alam naman natin yung saktong babayaran. Nangihingi pa ng dagdag na, yung tip okay lang po yun kasi halos naman yung pagbibiran nila, nagbibigay naman ng tip yun. Yung parang, minsan po kasi meron ako pa order tinatanong nila kung ano yung dadalhin. Sabi ko pagkain, pag nakita nilang yung luto na order, alam niyo po ba, gusto nila bawasan. Sabi nila, ipagbukod daw sila ng pagkain nila. Pangit po yung kasi order yun. So, pwede po ko sa akin yung manggagaya. Kaya lang, hindi ko naman po siya mabigyan minsan kasi nga, minsan, pag maaga kami nagsisimula, hindi pa ako nakakaluto nun. Muna natin yung pa-order. So, ganun. Kaya lang, siguro, para way nila nang makatipid. Kaya lang, may tip naman po sila eh. So,
kotse, minsan hinihingi naman nila yung toll. Pero nakatuos na po yun. Kumbaga, masarap din naman bigyan yung walang hinging extra. Ako po si ganun. Pagka yung hindi kikibo at okay, yun, nag-add po ako. Let's say, mga 800, mahigit yung sinasakto ko na po 1,000, ganun. Kaya lang, meron po sila yun, hindi mo kilala yung gusto. Akala nila, wala kayong alam sa mga ganyan, yung delivery na ganyan. Tapos sasabihin nila, kasi po, mainit, ganyan. Pero, text po sa akin yung tinitira na ganyan niya natin. Pero ako, hindi ko na po sinasabi na mag-extra dagdag na rin po ako ng bayad para lang make sure na maayos yung nadadala ko. Kasi yung sinasabi ko, may mga rider na busit, hindi ko naman nilalakas. Kata niya naman yung ibang video, di ba, yung pizza kinakain niya sa basan. Sasabihin ng iba, kawawa naman kasi, paano naman yung, di po nagdo-double booking sila, isang triple booking. Di kung ang kanila doon 400, tapos sila talagang double booking, depende pa yun sa layo. So, 1,000 o 800. At yung iba, yan, hindi ko po pala nakwento sa inyo. Yung iba, pag nakabook na, pagdating dito, ma'am, baka pwedeng i-cancel nyo yung binook nyo. Cancel sa apps, kasi magre-register kayo sa apps, maglalagin kayo. Tapos kung sino yung unang tumawag sa inyo na number, sila yung nag-receive ng pang-deliver. Ang gagawin nila, kakausapin kayo na ika-cancel ninyo yung pagpapadeliver nyo sa apps na nireplyan nila. Ngayon, kung magkano yung presyo ng delivery charge, sa kanila lahat mapupunta yun. Yung porsyento na para sana sa may-ari ng apps, let's say TokTok or Lalamove, pero hindi po nila lahat ha. Yan po, baka may mag-react na may manood dyan ng rider yung magalit. Hindi ko po nila lahat. So, yung, let's say 70-50 hatian or 60-40. 60% sa may-ari ng apps, 40% sa driver. Or baliktad, vice versa. 40% sa may apps na may-ari at yung delivery rider yung 60. Hati sila ko sa 1,000, 600 yung sa driver, 400 yung sa may-ari. Kung baliktad naman, 600 sa may-ari, 400 yung sa driver. So, ang mangyayari, pag kinancel po yun, makakancel po yun sa transaction, sa kanila mapupunta yung buong 1,000. Di po ba? Tapos mangingi pa sila ng dagdag. Ibig sabihin, mayroong under the table. Hindi naman under the table yun. Ano ba tawag dun? So, yun yung uso ngayon. Uso. Ilan na po yung na-encounter na ganun. Ang kawawa po doon, yung mga bumili ng apps. Ang mahal po nun, lalo nung bago-bago. Ang mahal. So, hindi sila kumikita na. Kaya, minsan naman, bukas pa yung delivery, pag ngayon ka nagpa-booking, agad-agad nandiyan sa tapat ng bahay mo at magagalit pa. Pado kasi nag-advance booking. Sabi ko, hindi ba kayo nagbabasa na ang nakalagay para bukas pa? Hindi raw nabasa. Anong gano'n? Tapos, sasabihin pa, ano pa kayo, yung guilt, ano ba tawag yun? Guilt trip. Yung kayo pa yung guilt na, paano po ngayon yan? Nasayang po yung bukas ko. Kasi, inaccept ko yung booking nyo. Dapat ka ko, nagbabasa sila. Kasi nga po, may time yun, may date. Kung anong oras lalo na to, kung gusto niyo rush, yung express, may additional yon na it's either 50 pesos, 100. Ibig sabihin nun, pagkakuha na nila sa inyo, pwede nyo na itakbo. Pagka ganun yung binubuking ko, dapat itatakbo na. Pero pagdating dito, manghihingi pa rin ng dagdag yung driver. Ano na po ngayon ang uso. Ayan, sa takot mo naman na busitin yung paninda mo o yung i-deliver. Isama ka na lang. Pero naman natutuwa kasi minsan, kahit na magbigay ako, nagbibigay naman yung mga dinideliveran nila ng order sa akin. Minsan 250, 150 naman. Ayan. Ready na tayo. Kung kasya naman yung dalawa sa ano eh.
para hindi siya siksikan pagka inilagay. Ito kung hindi nagpatagdag si ma'am, maaga pa lang makukuha na to. Gusto po ni ma'am bago. So yan, dalawa na tayo. Itipan ko din. Itipan ko din tong yung eco bag. Isa kasi bago yung eco bag eh. Saka tips po pagpunta kayo ng mall, magdala na kayo ng eco bag nyo kasi 50 pesos din. Yung isa malaki, 100 yata o 80. Bumili ko ng sakap ng pang blueberry. Sa paper bag ilalagay. Paano nyo bibit-bitin yung paper bag kung puro dilata? Mabibigat. Yung blueberry na pantapis, puro lata po yun. Ang lalakarin mo sa mall pabalik. Tapos lalakad ka pa sa parking, medyo malayo. Kaya ang nangyayari, alokin kayo ng eco bag. Siyempre, may kita din naman sila doon. Kaya lang, yun nga, kung may eco bag kayo, dahil uso naman na to, magdala na kayo. Tapos iba kasi, may mga grocery store na tatanungin muna kayo kung okay lang ba na paper bag. Hindi sila magpo-produce ng plastic, bawal daw. Pero yun nga, mahirap kasi kung mga frozen. Yung papel lagas na bago kayo makauwi. At ready na natin to ipa-pick up. Yung usapan namin ay alauna. Pawis tayo, naghuhulas tayo. Ha? Ang dagan. Ang ilis. Ayun, sinanay kumakain. Ulam ay tortang sardinas at tortang talong. Yung tanim ni Kuya, ang gaganda, tinorta. Yung sinanay mahilig sa talong, kaya ang nirarayo. Nirarayo. Nakakarayo mo yata yung talong. Isip ko, lalagyan ko pa ito ng tape. Siguro isang paikot. Ay, ayaw dumikit pala. Hindi pala dumidikit sa eco bag to. Oo nga, hindi. Huwag na lang. Okay na yung ganyan. Total safety naman na yung loob. Yan, kilala ko naman na yung magdadala niyan. So, ayan. I-update ko po kayo mamaya mga kapudi kung pag kinuha na po ito. Yan, pag kinuha na siya, papakita ko sa inyo. Pero ayaw nagpapakita sa camera no, kaya lang. Naman siya. Naka-helmet kaya hindi makikita yung mukha niya. So, ayan. Sana may natutunan kayo doon sa ng pagbubuking. Yun nga, merong nanghingi ng additional bukod pa doon sa pagdiniliberan magtitip. Pero hindi po lahat naman kasi pag diniliberan nagtitip. Pero meron naman na alam nga kasi na mainit, lalo na kung kainitan, painimin muna ng tubig or juice tapos bibigyan ng tip. Tapos meron nga na iba, pilit ipaka-cancel. Kasi ngayon parang feeling ko nakahalata na yung company ng mga apps ng pang delivery riding, yung mga rider na yung ba tawag doon, yung link, may mga link kasi na napipindutin magse-search ka sa Google ng for example TokTok delivery, yan, tapos yung application, kiklik mo lang yun tapos magpipill up ka. Ngayon, dati pag ako yung nag-request at nag-fill up ng delivery, naika-cancel ko. Ngayon, wala, kahit ano pindutin namin, wala. Kaya, kahit sabihin ng rider na i-cancel nyo po para sa kanila yung buong bayan, sabi ko, walang ipipindutin. Maaaring sila, baka pwede i-cancel. Or baka nalaman na nga na ganun. Kaya, iniiwasan nila na may mag-cancel. Tapos, kung siguro, yung record mo, lagi ka nagka-cancel dahil nakikiusap yung driver, baka ma-block ka sa apps ng
ng delivery rider na yon, kasi lagi ka nagkakasil, parang isipin scammer. Pero ang pinaka the best, pag pinagbigyan nyo naman yung the next, kunin nyo yung number nang hindi na kayo dumaan sa apps, lalo na kung taga rito lang. Meron akong kakilala taga rito lang, isang ano lang kami, isang bayan. So kunin nyo yung number, the best, tawagan ninyo at makipag-negotiation kayo kung saan i-deliver at kung magkano. Pero ang ginagawa ko, magbubuking muna ako, kasi bago mo i-click yung book now, registered ganyan, i-book mo muna yung address, number nung dadala, tsaka yung number ko, at tsaka yung number, yung address ko. Ngayon, yung pinaka-address na yon, kailangan merong specific na landmark. Tapos sila yung magbibigay ng presyo, yung apps. Ngayon, dun sa apps na yon, malalaman mo na kung magkano yung babayaran mo. Para sa, kaya lang minsan sinasabi ng mga driver na, ma'am, may yung binigay ninyo na landmark, halimbawa SM Nabotas, example lang po yun pero ang layo pa pala, papasok ka pa sa subdivision. Syempre yung gasolina hindi naman libre yun. Ayun, kaya ang mangyayari nun, makikiusap ka sa dideliveran na mag-add na lang, kasi ang pagbabayad naman po doon, it's either na isasama nung buyer yung delivery charge sa order sa akin pag binayaran through GCash, ganyan, or babayaran lang nila yung order nila sa akin, tapos sila na yung magbabayad pagdating doon nung order. So yun po, music. Ayan mga kapatid, dumating na yung ating rider. Nasaan na? Tumawag eh. Pawa ka, mabigat. Ano ba siya? Nasaan damuhan eh. Yeah, bigat. Lagay muna natin dito sa motor. Okay. Nandito na raw siya. Wala pa. Hintay lang natin mga kapudi. Ay. Naka-vlog ako eh. Kasya pala, malaki pala yung ano mo, box eh. Papasok ka? Ayun, sipag niya akin eh. Tatlong ganito lang eh. Dalawa pa. Ganun talaga pag masipag. Ano, tatay ba niya hito? May hito daw dyan eh. Asan? Teka lang. Okay, sige. Pat na ako. Sige, ingat. Hindi mamumulot siya. Hindi yan, doble supot eh. Nakabuhol yung nasa loob. Hindi, yun, merong ano siya lalagyan. Inumin, wait lang. Ayan, ang hingi ko ng inumin, bigyan natin ng malamig na tubig ng ating rider. Ayan. Dali natin yung inumin mga kapudi. Una-una po siya. Mainit pa naman. Kanina nagkulimlim tsaka mangod. Di man tumuloy.
Second hand? Ko lang nabilin to. Second hand? Hindi, nakaw to. So yung mga kapudi, kinuha na po at na-pick up na at hopefully within hindi na matagal na yung 2 hours, 1 to 2 hours ay nandun na po yun sa Angeles. So ngayon ay time check tayo 3:30. So napansin nyo na-adjust po ng oras. Instead na 1 o'clock ay sabi niya 4 o'clock pero dumating siya dito 3:30 kasi meron na siyang diniliberan at nag-text siya o nag-chat siya, nasa Plaridel na po siya. So ayun 3:30, so mga 4:30 to 5 nandun na po yung ating i-deliver na antala po ni Ma'am Marcel Mendoza. So ayun mga kapatid, hanggang dito na lang po at sana ay may napulot kayong aral today tungkol po sa pagpapa-booking ng ating mga delivery or sa Shopee po kasi wala akong idea kung paano kasi ang sa Shopee naman po marami dun scammer. Yon. Hindi ko sinasabing lahat. May mga order tayo na yung ano ba tawag doon? Yung expectation versus reality. Nasa picture ganon, tas pagdating hindi pala yun. Kasi may mga kaibigan ako sa FB na nagpo-post na galit na yung short, umorder siya pero yung short pala hindi kasya sa kanya, pambata lang ganon. So minsan ay nalilimang tayo ng picture. Maganda sa picture, malaki sa picture, pero sa personal, maliit po pala. So, yun po. Kaya, minsan, pag nagpapa-order ako sa Shopee, ayan, isa pa sa mga isasuggest ko ay titingnan po ninyo yung rating. Ayan. Yung mga anak ko po kasi, si Mark Dennis, siya kay panganay ko, sanay po yun umorder sa Shopee. Ako hindi, wala akong account sa Shopee. Kailangan po may account po ang isang tao sa Shopee para maka-avail siya. Tapos parang may points po ata yun. So yan, tinitingnan nila yung review, yung mga comment, tapos kung 5 star ba yung review, yun, legit po yun pagka ganun. So far, hanggang ngayon, hindi pa kami na-scam ng pag-order namin sa Shopee. So yun po mga kapatid, hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa mga bagong subscriber, mga bagong viewers, at maraming salamat po sa dati ng subscriber at viewers na nagtsatsaga po manood sa akin. Ayan, ingat po tayo at God bless po tayong lahat. Bye-bye!